araw kailangan kong makipagkita kay Carvalho at kausapin siya. Ang aking mga bukid ay inatake ng isang uri ng uod. Dahil ito ay isang bagong na-clear na field, ang mga pagkalugi at mga problema na kailangan kong harapin ay walang katapusan. Ang palay na itinanim ko noong unang taon ay lumago sa malalaking kumpol na maraming bulok na buto. Noong nagtanim ako ng palay, ang palay na itinanim ko ay natangay ng hangin at wala akong pera para anihin. Sa taong ito, nagsimula ang mga kaguluhan sa mga mahihirap na panla na naitanim ng maayos. Dagdag pa, 2 makulit na baka ang ibinigay sa akin. Sa sandaling ilagay ko sa kanila ang pamatok upang itanim ang mga bukid, sila ay nahulog tulad ng mga patay na tao sa bukid. Hindi nila ako sinaktan, hindi nila ako sinaktan. Hindi ko sila matiis sa buntot at pinaikot-ikot sila. Dahil dito, nagsimula silang kumilos na parang namamatay, na may bloated na tiyan at namamaga ang mga mata. Matapos mapagtagumpayan ang lahat ng mga panganib na ito at tapusin ang pagtatanim ng mga puno, ako ngayon ay binabagabag ng hindi nakikitang mga uod. Walang bakas ng uod, dahon lang ang kinakain. Kahit anong gamot ang ginamit ko, hindi nagbago ang sitwasyon. Ang bawat isa ay dumating sa malinaw na konklusyon na ito ay isang kakilakilabot na salot. Bago ako sumuko sa kabaliwan na ito, nagpasya akong puntahan si Carvalho minsan. Isang beses akong pumunta sa research station niya. Sa loob, sa gitna ng 108 instrumento, mga test tube, flasks, at iba pa, isang kwago na nakasuot ng makapal na salamin ay gumagawa ng sigarilyo. Nandito ba si Carvalho? Tanong ko. Binuksan niya ang pinto nang walang sinasabi at nagtatakang tumingin sa akin. Naglakad ako papunta sa pintuan na tinuro niya at kumatok. May karatula sa tabi nito na nagsasabing, Professor Carvalho. Isang maliit na boses ang nagsabi, pasok. Tinulak ko ang pinto at pumasok. Si Professor Carvalho ay nangongolekta ng mga dokumento at kumukuha ng mga tala. Nasa harap niya ang isang microscope na may 2 eyepieces. Tumingin siya sa akin at sinabing, SS. Alam kong maaari na akong magsimulang magsalita, ipinaliwanag ko ang lahat ng mga problemang lumitaw sa aking larangan. Tahimik siyang nakinig at sinabing, ako ay titingin at magpapasya. Pagbalik mo, magdala ka ng ilang uod. Ngayon, gawin mo ito at patuyuan ang mga bukirin ng lubusan. Ang mga uod na iyon ay nakalubog sa tubig sa mga buto ng mga halaman. Kaya't ang iyong gamot ay hindi umabot sa kanila. Kung titingnan mo ang iyong paglalarawan, sila ay tiyak na mga espiritong uod, sabi niya. Sa kanyang kalahating puting balbas, at bigot na parang agila, at ang kanyang mga mata mukhang seryoso siya. Mukha siyang Kristiyanong taga-Mangalore na kagaya niya ay hindi ko nakikita ang posibilidad na maging isang tagasunod ni Mandana. Sir, pinigilan niya ako at sinabing, mahal kong binata, dapat seryosohin mo ito. Ang trabaho ko rito ay alagaan ang mga problema ng mga katulad mo, tulungan ka hanggat maaari. Kaya may karapatan kang istorbohin ako. Ang mga salitang ito, na para sa iba ay parang bureaucratic na katarantiduhan, ay natural na dumating sa taos-pusong tono ni Carvalho. Tinulak ko ang pinto at lumabas. Ang mga earthworm ay kumilos tulad ng hula ni Carvalho. Nakalubog sila sa tubig sa mga palayan, nakaupo sa 12-12 ng mga tanim na palay. Nang hamupa ang tubig, nagsimula silang gumapang sa mga bukid, at nagsimulang kainin sila ng mga ibon, polaka at langgam. Pagkatapos ay sinabuyan namin sila ng pamatay insekto, ngunit kinain na nila ang kalahati ng aking bukid. Nang dalhin ko ang mga earthworm sa Carvalho, tuwang-tuwa ako nang malaman kung tama ang hula niya. Nang ipaliwanag ko ang lahat ng mga hakbang na ginawa ko at bumalik, sinabi niya na ako lamang ang magsasaka na nakarating sa kanyang sentro ng pananaliksik. Kahit na maraming beses na akong nakapunta dito. Nagulat ako dahil hinala ko na ang lalaking ito ay si Carvalho, na binanggit ng maraming tao sa kanilang mga pag-uusap. Bakit ang daming sinasabi ni Sir Laxman Gauda, Kari Gaude, Chandra Gaude Silva at Badhan Saheb tungkol sa iyo? Tanong ko. Medyo nagulat ako sa pagiging palakaibigan ni Carvalho. Oo, pero wala akong kakilala. Siguradong nagkita sila sa isang event. Nakalimutan ko na wala silang pinagsamahan. Hindi, ako lang ang correct INL officer sa lungsod. Kaya ako ang pinamunuan nila sa pag-aayos ng lahat. Kahapon, August, may speech ang ministro. Tinawag nila ako para maging chairman. Bakit kailangang mag-speech ang isang scientist na tulad ko? Sabi niya. Nagulat ako at nagtanong, yes, sir. SS. Ngunit kailangan kong pumunta sa Bombay dahil nagpadala ang aking manugang na lalaki ng telegrama sa aking anak na babae upang alagaan siya, sabi niya.
Mabuti naman at nagpunta ka sa Bombay, sir. Sinabi ng bubuyog ng walang anumang pag-udyok at sinuntok siya, idinagdag na ang kaganapan ay kinansela. Masayang tumawa ang Pudari nang marinig nila na ang lahat ng bastos ay nagtakbuhan na may dalang karit. Sinabi rin nila sa akin na nahulog si Mandana pagkatapos ibagsak ang banda. Sabi niya, siya ba ang gumawa niyan? Tinanong ko, kilala mo ba si Mandana, sir? Oo, kilalang kilala ko siya. Siya ay isang napakabuting tao. In a way, estudyante ko siya. Napakarumi ng bibig. Bakit siya dumating upang magsanay kasama ang propesor ng siyentipikong ito? Kung tumingin siya sa akin, wala ba siyang kakilala na malalaking tao sa lungsod na ito? Napaisip ako. Sinabi ni Carvalho, maaaring magalit ang bubuyog nang marinig ang tunog ng tambol ni Mandana. Walang bubuyog sa India ang lumilipad sa isang tao nang hindi na-provoke. Sa South Africa lamang nag-uugaling ganito ang isang uri ng bubuyog. Ang pangalan niya ay Mumubi. Tiniyak niya sa akin na hindi mangyayari ang sakuna na ito sa ilalim ng aking panunungkulan. Goodbye sir, at umalis na ako. Sa aking isip, naisip ko na kung si Mandana Carvalho ay namumuno sa isang bagay, ito ay magiging swerte ng mga gurus na umawit ng tamang Tirumanta mantra upang hayaan siyang makatakas.